Narinig mo na ba ang tungkol sa biglaang pagtaas ng presyo ni XRP nitong mga nakaraang araw? Oo, tumalon siya ng higit sa 13% sa loob lang ng isang linggo. Pero teka, bago tayo magbunyi at mag-celebrate, may mga analyst at saka eksperto na nagsasabing sandali lang, baka hindi ito kasing lalim ng akala natin. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit sinasabi ng ilan na ang pagtaas ng XRP ay hindi ganoon kaseryoso. Ayan, kumpara sa inaakala ng karamihan. At ano po ang alamin din natin kung ano po ang koneksyon ng USDT kay Bitcoin at bakit sinasabi ng ilan na mas organic daw ang galaw ni XRP. Kaya ilan lamang po yan sa mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari kay XRP at Bitcoin nitong mga nakaraang araw. Yan, unahin po muna natin ang malinaw na data. Si Bitcoin po ay sumabog pataas at lumampas na po siya sa kanyang all-time high na mahigit $118,000. Habang si Bitcoin ay pataas, napansin ng marami na may kasabay ito na malaking galaw. Yan, si Tether ay nag-mint po muli ng $1 billion na halaga ng USDT. At hindi lang isang beses, kundi 2 beses sa loob ng 7 araw. Yan, or 7 days. Habang si Bitcoin na po ay umaarangkada, si XRP naman po ay dahang-dahang sumusunod at tumaas ng 13.62% sa loob po ng 7 araw. Pero ang tanong po ng marami ay ito ba ay dahil sa sariling demand ni XRP o sumasabay lang? Yan, sumasabay lamang ba siya sa kasikatan ni Bitcoin? Yan, ngayon ay organic ba talaga ang rally nitong si XRP? Kapag sinabi po nating organic, ibig sabihin ay natural. Walang tulong mula sa labas gaya ng malalaking kapital na pinapasok bigla sa market. Ayon po sa mga XRP community members, mas natural daw ang pagtaas ni XRP. Hindi ito tulad ni Bitcoin na parang laging may kasamang bagong minted na USDT tuwing tumataas. May ilan pong analyst na nagsabi na ang galaw ni XRP ay resulta ng tunay na demand, lalo na sa South Korea. Sa exchange po na Upbit, ang pinakamalaki sa Korea, ay nagkaroon daw ng biglang pagtaas ng trading volume at saka net inflows. Pero kahit po may demand, hindi po agad tumalbog ang presyo ni XRP noon. Ngayon lang ito unti-unting sumusunod kasabay ng altcoin rally. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon ng USDT kay Bitcoin? Dito po nagiging mas komplikado ang usapan. Alam natin na si Tether, ang kumpanya sa likod ng USDT, ay madalas po na nagmi-mint ng bilyong-bilyong tokens. Sa bawat pagkakataon na nagmi-mint si Tether, may napapansing kasunod na pagtaas sa presyo ni Bitcoin. Noong pong May 21, 2025, si Tether ay nag-mint ng $2 billion. Kinabukasan, si Bitcoin po ay umabot ng $111,000. Ayon po sa Blockchain Research Lab, kapag may ganitong klaseng mint, tumataas po si Bitcoin ng 0.4% hanggang 0.8% sa loob ng 30 minutes lamang. Kapag nakita po ng mga tao sa social media ang malaking transaction na ito, nagkakaroon po ng FOMO o fear of missing out. Kaya marami pong tao ang bumibili agad at ayun, lumilipad si Bitcoin. Pero ang tanong po ng iba ay saan ba talaga napupunta ang bagong minted na USDT? Sabi ng mga analyst, pumapasok daw ito sa mga exchange, ginagamit pambili ng crypto tulad ni Bitcoin, kaya tumataas ang demand at presyo.
Paano naman po naapektuhan si XRP ng galaw ni Bitcoin at USDT? Ayan, bumalik po tayo or balikan po natin si XRP. Kahit sinasabi ng ilan na natural ang kanyang rally, hindi natin maikakaila na sumusunod pa rin siya sa galaw ni Bitcoin. Habang umaakyat po si Bitcoin dahil sa USDT mints, sumasabay si XRP pati na rin ang iba pang mga altcoins. Ayon po sa data, si XRP ay tumaas ng 8% sa loob po ng 24 oras, kasabay ng pag-angat ni Bitcoin. Pero hindi lamang po si XRP ang sumabay. Tumalon din po si Ethereum ng 8.24%, si Solana ay 4.5% at si Dogecoin ng 10.5% at si Cardano pa nga ang nanguna sa altcoin rally na may 15% growth. Pero may mga project na tulad po ni BNB na medyo nahuli. Tumataas po siya pero hindi kasing lakas. Nasa 2.84% lamang ang kanyang growth po niya sa parehong panahon. Ngayon ay may mga pagdududa ba tungkol sa USDT? Oo, may mga taong hindi po kumbinsido sa ginagawa ng Tether. Sabi po ng ilang kritiko, hindi raw malinaw kung talagang back ng tunay na assets ang bawat USDT. Ibig sabihin ay may posibilidad na nagpiprint lang sila ng stable coins na parang walang limitasyon. Kapag ganun ay pwedeng ma-manipulate po ang presyo ni Bitcoin at magdulot ng artificial inflation sa market. At kung mangyari po ito sa malaking sukat, delikado para sa buong crypto ecosystem. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Bilang mga Pinoy crypto traders ay mahalaga po na maunawaan natin ang magagalaw sa likod ng presyo. Hindi porket tumataas si XRP ay nangangahulugan na dapat agad tayong pumasok or bumili. Dapat nating pag-aralan kung ano po ang dahilan ng rally. Ito ba ay natural o resulta lang ng domino effect mula kay Bitcoin? Kung si Tether ay patuloy po sa pagmimint ng walang malinaw na suporta, posibleng magkaroon po ng market crash kapag bumagsak ang kumpiyansa ng mga tao. At kung hindi po tayo maingat, tayo rin ang maiiwan sa taas ng presyo habang bumabagsak ang market. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin magandang balita na tumataas si XRP. Pero hindi po ito sapat na basihan para sabihing may bagong bullish cycle sa XRP ng sarili lamang niya. Oo, may demand at may trading volume, lalo na sa South Korea. Pero hindi rin natin maitatanggi na sumasabay lamang po siya kay Bitcoin. Kung gusto po nating maging matalino sa pag-invest, kailangan nating magbantay hindi lamang po sa presyo, kundi pati sa mga on-chain activity, balita at mga galaw ng malalaking kumpanya tulad ni Tether. Hindi po sapat ang hype. Kailangan natin ng datos at saka analysis. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.